Tanggami! Pia! Cayetano! Lapid Fire! Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Magkapatid na Cayetano sa Senado. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin dito na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Hindi naman kayo nangamusta. Takot ako. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Hindi na masasabi ko. Yes, I am very... Senate is under attack. Was under attack. We are under attack! Nanawagan kami dito. Dito ka, Ana. Dito yung kapatid na babae. Smile ka dyan. We are under attack! Kasi yung kapatid na babae gumagano sa likod. Ano lang ba mga itong Senado natin mga kaibigan, para na lang naglolokohan tayo rito, no ha? Sa gitna ng kasalukuyang kontrobersya sa Senado, tila muling nabuhay ang espiritu ng tapang na pagpuna na nagiging tatak ito ni Ka Percy Lapid. Sa tindi ng batikos na bumagsak ngayon sa magkapatid na Cayetano dahil sa mga kaganapan sa Senado, may nagsasabing para bang minumulto sila sa isyu ni Ka Percy Lapid. May katanungan dahil kumakalat kasi sa social media na dapat daw bababa sa pwesto si Cayetano, SP Alan Cayetano. Kaya may katanungan tayo, pabor ba kayong dapat bumaba sa pwesto si Senate President Alan Cayetano? Yes or no? Sa ngayon, 84% yes, no 16%. Patuloy natin ang buses ng masa, pwede kayong makisalig. Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brother Rendel Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Happy Pentecost, birthday ng simbahan. Pero tatalakayin muna natin, nakita ko itong videong ito. Parang nabuhay si Percy Lapid. Isa ako sa nagsubaybay kay Percy Lapid bilang journalist at media. So, ngayon, may nakita tayong video na parang nabuhay si Percy Lapid. Ang galing sa pag-edit na ito. Pero bago dyan, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo ngayon nagsubaybay, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang i-comment kung saan kayo sa iba't ibang panig sa ating bansa at sa mga OFW sa iba't ibang bansa sa ating mundo, para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. Welcome sa ating live streaming at tatalakayin natin, hindi, natural, hindi siyempre, literal na multo ang usapin dito.
ito ay isang metapora upang ilarawan kung paano ang mga isyu na dati nang inilantad at pinupuna ni Ka-Persilapid ay tilang muling nagbalik. Muling nagbalik. Ang galing na pagkaedit. Nyo? So, at pinupuna dito ang magkapatid na Cayetano sa kaganapan sa Senado. So kung maalala ninyo, si Persilapid ay isa sa mga kilalang komentaristang walang takot na bumabatikos sa mga makapangyarihang personalidad. Kabilang na ang administrasyong Duterte noon. At maging si Vice Presidente Sara Duterte, naalala niyo, di pa nag-away-away si PBBM at Sara Duterte, may babala na si Percy noon, mag-ingat ka. O, di ba? Naalala ninyo yun? So, dahil sa tindi ng kaniyang banat, trakikong winakasan ang kaniyang buhay. Matapos siya pinagbabaril noong taong 2022. At kaugnay niyan, si dating Bocor Chief General Gerald Bantag ay itinuturong isa sa mga pangunahing akusado sa naturang kaso na sa kasalukuyan ay hinahanap pa tulad kay Bato ngayon. Hinanap pa at kasalukuyang wanted pa. Ito, ang galing na pagka-edit dito kay Perseo. Magandang gabi! Pia! Parang buhay na buhay talaga dito si Persilapid. Cayetano! Lapid fire! Nadora Risa Hontiveros. Siguro po, para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Magkapatid na Cayetano sa Senado. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin dito na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan ang nagpo-protect sa akin sa Kaya sa ating busis ng masa diyan, pabor ba kayong dapat bumaba sa pwesto dahil sa pangyayari si SP Alan Cayetano? 82% yes, 18% no. Okay, tuloy natin. putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Oh, yun. Ang parang buhay na ito ang binatikos ni Persilapid, no? Ang gandang pagka-edit dahil halos parang muling nabuhay si Persilapid. Matinding batikos, lalo na sa magkapatid na Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano, ang kasalukuyang Senate President ngayon. Bagamat matagal nang pumanaw ang veteranong broadcaster, ang kanyang estilo ng walang takot na pagbabatikos sa mga makapangyarihang personalidad ay tila muling nabubuhay sa isyong kinahaharap ngayon sa magkapatid na Cayetano. Sa bawat kontrobersyal, bawat puna ng kanilang natatanggap, maraming mga nagsasabing para bang minumulto sila ng matapang na pahayag na nagiging tatak na ni Ka-Persilapid. Hindi dahil literal na multo, kundi dahil ang mga tanong at kritisismong dati niyang iniharap sa mga nasa kapangyarihan ay patuloy na umalingaw-ngaw talaga hanggang ngayon. So, nakita ninyo dito, lahat naman nakakita dito.
natin, nandoon po si kumakalat sa social media na si dito no nakita ninyo na paiyak dito si Pia. Ang nagpaiyak ay si Senador Hontiveros. Naiyak ay si Pia Cayetano. At dito So, dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nakiiyak daw si Loren Regarda. Pero ang ilang mga senadors, sabi pa ng mga netizens, kung nakiiyak si Loren Legarda, ang ilan ay nagiging yak. So wala daw dapat sisihin si Senadora Pia Cayetano dito. Ngunit kung ganon ang kanyang pahayag na napakinggan ninyo, sino ba ang dapat managot sa kaguluhan na naging malaking iskandalo sa Senado at nasaksihan mismo sa buong bansa? Kung maalala ninyo, ayon mismo kay Senador Ronald Bato de la Rosa, si Senador Alan Peter Cayetano umano ang tumawag sa kanya at si Alan Cayetano ang nagpasakay sa kanyang van upang maipwesto sa pwesto at makuha ang pwesto na hawak noon ni Senate President Tito Soto. So, mula rito ay lumala ang tensyon at nauwi pa sa pagiging lockdown sa Senado at mga ulat na nangyaring putukan na ayon kay Alan Cayetano, warning shot lang daw. At hindi lang yan, ang kontrobersyal na pag-alis na tinatawag na pag-iskapo ni Bato sa gitna ng kaguluhan na sinasamahan ni Robin Padilla. So kung walang naging koordinasyon at pagpaplano dito, bakit nagkaroon ng ganitong serye na mga pangyayari? Kung may mga taong nagsagawa lamang ng mga utos o sumusunod sa mga pangyayari, di ba? Mas makatuwerang tanungin kung sino talaga ang nagdisenyo at sino talaga ang direktor sa buong operasyon. Kaya hindi sapat na sabihing walang dapat sisihin. Sa anumang kontrobersya, mahalagang tukuyin talaga kung sino ang direktang may papel nito sa mga desisyong nagbunsod sa kaguluhan at iskandalo sa Senado. Kung totoo ang mga pahayag ni Senador Bato na tinawagan siya para makasali sa botohan, natural na lamang na mabaling ito kay SP Alan Peter Cayetano bilang isa sa mga pangunahing personalidad na iniugnay sa pangyayari. Ang tunay na usapin dito ay hindi kung sino ang kakampi o kaalyado, kundi kung sino ang may pananagutan sapagkat sa isang institusyong tulad sa Senado, ang anumang kaguluhan na sumisira sa kredibilidad nito ay dapat may malinaw na paliwanag at may mga taong handang managot sa harap ng publiko. Okay, tuloy natin. nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. So wala daw na nangumusta kaya naglabasa na ngayon ang group chat nila. Meron daw umanong nangumusta, kumusta na kayo? Pero dito, sabi ni Pia Cayetano, walang nangumusta. Walang nangumusta sa kanila sa ating boses ng masa. Pabor ba kayo nga dapat bumaba sa pwesto? Si SP Alan Cayetano, 89% yes, 11% no. Okay, tuloy natin. Ayan, makita natin. Ang galing na pagka-edit. Parang buhay talaga si Kapersi dito, no? At nakita ninyo, kumakalat sa social media din na si Senador Hontiveros ang nagpaiyak, si Pia Cayetano ang umiyak, si Loren Regarda ang nakiiyak, habang ang ilang mga senadors ay iyak. Okay, tuloy natin.
years. 10 years. And I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit Oh, di umano sila kinukumusta. mo sa akin. Sobrang sakit. Hindi na ako masasabi ko. Yes, I am very Ano lang ba mga At kumakalat sa social media, sobrang sakit na nagtatawanan pa. At nagkakainan pa. itong Senado natin mga kaibigan, para na lang naglolokohan tayo rito, no ha? Niiyakan pa eh. Lolo, So, napansin niyo na ang galing talagang pagka-edit. No? Parang buhay na buhay dito si Kapersi. No? Sa kanyang komento. po tayo ng mga binabayaran natin, ano ho, at pinasusweldo natin. Itong si Alan Peter at si Pia Cayetano na mga moralista kuno. Unang-una, ito yung naghain ng bill, to si Alan Cayetano, na para ituro ang moralidad, mataas na uri ng moralidad sa ating lipunan na magsisimula daw sa eskwela, sa government office, tsaka private sector. Isipin ninyo, mga kaibigan, ito bang mga taong ito, kamukha ni Alan Peter Cayetano, ginagawa nyo pa bang guest speaker ito? No, so, matagal na ito na komentaryo pero muling nabuhay. Kaya sabi natin, parang minumulto, binanatan dito ni Kapersi Lapid ang umanong pagiging moralista nitong si SP Alan Peter Cayetano. Eto sila si Pia, si Cayetano ay mga miyembro ng Born Again kasi ito. So ayon sa mga kritiko kasi at lalo na ni Kapersi, mahirap umanong magpapakita ng mataas na moral na panindigan ngayon. Kung noong panahon sa Administrasyong Duterte ay isa sa mga kinikilalang sumusuporta sa kampanya kontra droga, sa war on drugs na nagbunsod sa tinatawag na extrajudicial killings at may kaso sa International Criminal Court ang crimes against humanity. Kaya para sa mga nagbatikos dito, may karapatan ang publiko na tanungin kung bakit nila nag-iba ang tindig sa ilang usapin ngayon kumpara sa kaniyang nagiging posisyon noon sa pagsuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa Netherlands. So, ba mahiya naman kayo kung meron kayong mga pagtitipon, lalo na mga paaralan, wag na kayong kukuha ng mga ganitong klase ng tao. Alangan naman kunin nyo na naman, Robin Padilla, maging speaker. Grabe, no? Ang banat niya. Mahiya naman kayo pag eto'y kunin daw umanong speaker. Naku po, pagka ganyan ang okasyon, at nilalagay ninyong speaker, sila Alan Cayetano na yan, tsaka itong mga senador na walang hiya, mga senador na Grabe. walang maituturong mabuti sa mga estudyante, lalo-lalo na, mga kaibigan. Abay, sira na ulo nitong republikang ito. Mga kaibigan, ito'y republika ng mga luko-luko, mga sira ulo. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Di ba mas bagay na pangalan ng pangkat nyo yan? Mga kaibigan, lintig itong mga Cayetanong ito. Yung isa moralista, no? Kailangan ituro, yung values, mga ganyan, morality, itaas. Gano'ng kataas? Kasing taas nung kaldero na nakasalang dun sa Clark. sa Clark. Sa walang background, kaugnay sa kaldero, yung may tinatawag kasi noon na kaldero scandal kay Alan Peter Cayetano. Ito'y tumutukoy sa controversial. Alam nyo, kaldero 50 million ang halaga ng
SEA Games Cauldron, yung kaldero na itinayo yon para sa 2019 Southeast Asian Games doon sa Clark City. At dahil sa malaki at sa halaga, maraming mga netizen talaga na nagtatanong kung makatwiran ba na ang ating gobyerno ay gagasto ng 50 million para sa simbolikong istruktura, yung tinatawag noon na kaldero iskandal. So, anong nangyari sa naturang isyo? Lumalabas, may mga pagdinig sa Senado noong 2019 kaugnay diyan na umaabot sa humigit kumulang na 50 million na halaga sa tinatawag nilang kaldero. At maraming mga senador, maraming mga netizens din ang bumabati ko sa tinatawag nitong golden kaldero dahil umano'y sobrang mahal ang gasto sa gobyerno. Oh. So, dahil diyan, kung maalala nyo, si Cayetano ang nagiging chairman ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Oh, si Cayetano ang naging pangunahing depensa niya sa naturang proyekto, iginiit niya na ang naturang kaldero ay work of art daw, kaya 50 million. Dahil work of art at bahagi daw sa malaking disenyo ng sports complex na nilikha sa isang national artist na si Francisco Bobby Manyosa. Yon ang background sa sinabi ni Persilapi dito na muling nabuhay ang isyu kaugnay sa kalderong 50 million. Mga kaibigan, lintik na ho. Ha? Ito yung buga ng apoy labang kay Marcos. Natandaan nyo ba? 2016. Si Alan Peter, naku po, walang gatol. Ha? Ang ika nga po bunganga niya labang kay Marcos mga kaibigan Magnanakaw niya kayo. Ayan. Hindi ninakaw palakpakan naman yung mga pala nila, di ba? Naghahakot pa yan Tapos ng eleksyon, talo pala. Mga kaibigan, lintik ito Paano mo i-reconcile yan ngayon? Tahimik na tahimik si Alan Peter nung panahon ng kampanya, di ba? Ang kinasangkapan, si Robin Asan si Robin? Yan. May commercial siya no? Siya na gumastos Si Alan, nasaan? Sabi naman nung ugok. Eto, si Robin, nahanap daw ako. Oy, nahanap ko. Ay, balik mo raw yung yung ginastos doon sa sa malaking kaldero. Dapat ngayon kayo maghanapan Mga buwisit kayo. Senado pa ba yan? Sipin mo nandyan, Robin Padilla. Sobrang salot na sa Senado yan, nagdagdag pa kayo. Binalik niyo pa yung mga mandurugas. Yung mga mamamayang sinasabi ninyong pinagsisilbihan ninyo, patuloy ang pagdapa sa kahirapan, mga kaibigan. Yan lamang magkapatid kayo dyan pinangangalandakan nyo pa. Di ba kayo nahihiya? Political dynasty yan Ang tagal na ninyo dyan. Kaya makalusot kaya yung anti-political dynasty na sa posisyon sa iba't ibang sangay sa Kongreso at sa Senado, may mga magkapatid talaga. No? Magkapatid talaga, kaya makalusot. Kaya sa ating katanungan pala, pabor ba kayong dapat bumaba sa pwesto? Si SP Alan Cayetano, 89% yes, 11% no sa ngayon. Okay? So napansin nyo, buhay na buhay talaga dito. Si Kaperse, parang minumulto. At
kasalukuyang wanted sa kanyang kaso, si General Bantag. Si General Bantag, isang miyembro ng INC. Oh. Asa na kaya si Bantag ngayon? Tuloy natin. Mga kaibigan, magkano na nahakot ninyong kwarta? Diyan sa Senadong magkapatid kayo. Nanganak pa kayo ng mga kapatid ninyo, napwesto rin lahat. Magkano ang sahod sa senador? 300. At may mga 300,000 at may mga allowances pa, di ba? Pati asawahan ni... At si Senador Bato, kahit hindi pumasok, patuloy ang kanyang sahod. Ang ganda, ang sarap ng buhay, di ba? Cayetano, mayor, congresswoman, di ba? Si Lani, ano na nga ba na ipaglingkod ninyo? Kayong magkapatid diyan sa Senado, ano ba na ipaglingkod ninyo? Marami na kayo na ipaglingkod sa sarili nyo. Nagkamali kami. Kami pala naglilingkod, hindi pala kayo eh. Yung gobyerno naglilingkod sa inyo eh. Ito po si Percy Lapid. So ito. Maraming salamat at magandang gabi! Pia Cayetano! Pinanatan niya dito ang magkapatid na Cayetano. So parang muling na buhay si Percy Lapid dito, pero matagal na ito. No? Inedit lang at iniugnay sa pangyayari sa Senado. At di lang yan, may bagong kumakalat din ngayon sa social media, si SP Alan Peter Cayetano. Pinapaliwanag yung mga isyu gamit ang Pokemon card. From our mega dream to the perfect order to the ascended heroes to the chaos rising. So, sobra po ang pinagdadaan ng ating bansa ngayon. Yan. Pokemon card. Kumakalat ito sa social media ang paggamit ni SP Alan Peter Cayetano ng Pokemon cards bilang halimbawa sa kanyang mga paliwanag tungkol sa mga isyu sa ating bansa, isyu sa politika. Ang tanong ng marami, ano ito? Madam Auring? Okay, tuloy natin. So we have to explain to young people, the economy is in bad shape. All around the world, many countries are the same, di ba? Prices of gas is so high and the price of gas affects everything else. May problema tayo sa dollar-peso exchange rate which brings more problems. So kumbaga parang domino effect yung sa presyo ng gasolina. So because of that, food prices are also rising. Because of that, in the future planting seasons, So, yan ang kumalat ngayon sa social media na paggamit ng Pokemon card para nang si Madam Auring dito si SP Peter Alan Cayetano. Kaya sa ating katanungan, pabor ba kayo na dapat bumaba sa pwesto si SP Alan Cayetano? 89% yes, 11% no. So dito lang muna tayo mga kapatid, muling nagmumulto si Percy Lapid sa isyung ito. Mamaya tatalakayin natin ang may kaugnayan sa birthday ng ating simbahan. Maraming salamat. Hanggang I am Catholic, I am the Lord, I am the gospel.